kababayan. Asikasuhin natin yung kapakanan ng ating mga magsasaka at mangingisda. Dahil importante po yan sa atin. Walang uunlad na bansa kung hindi maayos ang agrikultura. Yan. Yan ang ating sinasabi. So, pasensya na po kayo kung hindi ko po kayo maisama sa ating ugnayan ngayon. Ano po? Dahil medyo naghahapura po ako ng oras at pupunta pa po ako ng Pampanga maya-maya po ng konti. At doon po ay makikipusap din ako sa mga iba't ibang mga grupo. Ano po? So yan ang programa natin sa agrikultura. Pangalawa po yung letter E, education, modernization of education. Nabanggit ko na rin po yan sa nakaraang pag-uusap po natin dito live sa TikTok at saka sa Facebook. Huwag niyo pong kalimutan muli yung aking numero, number 34, Lambino for Senator. So yan po mga kababayan, mga minamahal na overseas Filipino workers at nanonood ngayon. At syempre paki-follow, share at like na rin po yung ating Facebook account at saka TikTok account. At para po mas marami po tayong mga kababayan na makakilala sa atin, maintindihan na itong programa natin. Yung letter A, educational modernization. Marami na akong binanggit po dyan. Nakakalungkot nga lamang na yung pera na para sa computerization ng educational system natin at mabigyan ng laptop, mabigyan ng computer yung ating mga guro at mapapadali yung kanilang pagtuturo, pagprepara ng lesson plan, wala silang aasahan sa 2020. Bakit? Nilipat nila yung 12 billion pesos na supposed to be computerization program ng DepEd yan, nilagay ng Kongreso sa mga ayuda, akap, at kung ano-ano pang proyekto nila sa pork barrel nila dyan sa public works. Na sabi nga nila, pag may kontrata, merong kita, ayan ang dahilan kung bakit nawala na naman yung computerization program para sa DepEd. Di ba nakakalungkot yan? So ayusin po natin mga ganitong klaseng polisiya. At lagi kong sinasabi na maliban sa pagbibigay natin ng kaukulang suporta sa ating mga mag-aral, na karamihan po ay mahihirap yung mga nag-aaral sa public school. Sila ngayon ay naghihirap din doon sa kalagayan nila na nagsisiksikan sila sa maliit na kwarto at kulang na kulang po yung eskwelahan, yung classroom sa buong Pilipinas, mahigit 160,000 na classrooms ang kakulangan sa public education system natin. Kaya yung mga bata nagsisiksikan. Ang ideal number ng pupils, elementary, high school, ay hanggang 30. 30 pupils or even less, 25 sa high school para sa isang magandang sitwasyon sa loob ng school. Pero kaya nagsisiksikan, umaabot ng mahigit 40, 50, 60. Tapos, short na yung panahon. Merong first shift, second shift, third shift, hanggang night shift. Kasi nga po kulang yung classroom. So yan ang ating pagtutuon ng pansin din, na apurahin natin yung pagpapagawa ng mga classrooms para sa ating mga public schools. Pero paano? Walang pondo. Ang pamahalaan, uutang na naman. Uutangin natin sa taon na ito ay mahigit 1.3 trillion pesos ang uutangin para lang itong 2025 national budget na maanumalya ay magkaroon ng gagastos. Kailangan umutang ulit. Ang aking suggestion, ang panukala ko ay gamitin natin yung partisipasyon ng private sector under the BOT or yung PPP, Public-Private Partnership. Itong mga mayayaman nating mga negosyante, mga kontraktor, mga suppliers, pwede po natin silang imbitahan. Tumulong naman po kayo sa modernization ng education ng bansa. Kasi nasa kabataan ang pag-asa ng ating bayan. At kung yung ating mga kabataan ay hindi sapat ang kanilang kaalaman, ay ang anong sabi ng ating bayani Sigat Jose Rizal, no? Yung mangmang na lipunan, yan ang magiging kahihinatnan
kung ang ating mga kabataan ay hindi nabigyan o mabibigyan ng sapat na kaalaman tungkol sa edukasyon. Huwag naman po sana mangyari sa atin yun. So, hinihikayat ko po yung ating mga kababayan na marami na rin po kayong pera. Kayo po ay mayayaman na po at yan naman po ay negosyo po ninyo, yung construction at supply ng mga iba't ibang mga kagamitan. Pwede po ba natulungan po ninyo ang ating pamahalaan sa isang public-private partnership? At kayo na po, ang pribadong sektor, ang magtayo po ng maraming eskwelahan para sa ating mga kabataan, para sa ating mag-aral. Kung walang pera ang gobyerno, ito ang paraan. Public-private partnership. Massive school building program. Hindi ko po nakikita sa ngayon yan na programa ng pamahalaan. Bakit ko po idinudulog ito? Kasi po, nung ako ay nasa Kongreso bilang legal and technical staff, ako po ang sumulat doon sa draft. Doon sa isang restaurant dyan sa may Tomas Morato sa Quezon City. Di ako nagkakamali, ang pangalan na restaurant na yung Esperanza Restaurant. Ang kasama ko po dyan ay si dating Congressman Felicito Payomo at si dating Speaker Jose De Venecia na congressman siya noon. At that was about 1987, later part of 1987. Ginawa ko mismo doon sa Esperanza Restaurant kung ano yung pinag-uusapan nila, tapos yan, Build, Operate, Transfer Law, BOT Law. Kaya alam ko po ang kahalagaan ng isang involvement, partisipasyon ng private sector para tayo po ay matulungan na ma-modernize ang mga infrastruktura ng ating bansa. So yan ang napakagandang programa patungkol sa edukasyon. Classroom. More classroom will be constructed with the help of the private sector. Siyempre, yung ating mga kabataan, magkaroon din sila ng modern curriculum, moderno ng pag-aaral. At lagi kong sinasabi yung STEM, no? Science, Technology, Engineering, Math, na umpisahan na po sa elementary pa lang yung pagtuturo, no? Ng modern courses. Elementary pa lang hanggang high school, hanggang college. No? Importante dyan. At gawin pong mas bihasa yung ating mga kabataan sa English language. Kasi ang English language, yan pa rin po yung international language sa buong mundo. Hindi po Mandarin na salitang Inchik, hindi po Nihongo na salitang Hapon, hindi po French, hindi Spanish. Ang salita pa rin sa buong mundo, English pa rin. Kaya ang dami-dami nating mga kababayan, mga overseas Filipino workers na gustong-gusto sila ng mga employers sa ibang bansa at pinupuntahan po ang ating mga Pilipino hinihikayat, maging sila man po nurses, doctors, engineers, construction workers, domestic helpers. Kasi nga po, kahit papaano, marunong tayo magsalita ng English. Ayan po ang isang sikreto dyan kung bakit mahal tayo ng mga dayuhan. Naiintindihan nila tayo kaagad, nakakapagsalita tayo kahit na karamihan ay hindi perpekto yung English, kahit na ako. Hindi ko masasabing perpekto yung aking grammar. No? Pero importante po na sa elementary ay maturuan po ng tama yung ating mga kabataan. Yung ating mga teachers ay kailangan pong suportahan natin sila. Magkaroon sila ng tinatawag ko yung security of tenure. At saka meron silang inaasa na sila ay ma-promote, na sila ay mananatili bilang guro hanggang pagtanda nila, masaya po sila. Law and order, na nung panahon ni Tatay Digong, ni PRRD, ay maayos ang peace and order situation dito sa ating bansa. Dahil yung mga kapulisan natin ay inspirado sila, dahil alam ng ating mga kapulisan na meron silang tagapagtanggol kung ano man po yung kanilang gagawin na ayon sa batas, at kung may konting pagkakamali, andiyan pa rin na nakaalalay yung ating gobyerno para sa kapakanan ng ating kapulisan. Kaya maayos yung peace and order situation. At iyan ang gusto ng mga negosyante. Walang pupuntang magninegosyo dito sa Pilipinas kung hindi maayos yung seguridad ng bansa. Sino ba naman ang pupuntang magninegosyo sa isang magulong lugar? Ay pera lamang po kung talagang ang negosyo mo ay kaguluhan, katulad ng mga terorista, ng mga NPA,
na yan, gusto nila magkaroon ng magulong lugar para sila ay kumita. No? Pero kung ang gusto mo ay mapayapang pagninegosyo, ayaw mo ng isang magulong lugar. Importante po yung dyan sa investment. Pangalawa na kailangan ng investor, yung infrastructure. So dyan, magtutugma na ngayon yung programa ng investment at saka infrastructure. Ang isa sa pinaka-importante na infrastructure development is human infrastructure. Human infrastructure. Kailangan po magkaroon ng mga mahuhusay na mga trabahador na maasahan ng investor. Yun ang tinatawag natin ngayon, skills development. Diyan papasok ang TESDA. Ang TESDA, importante yan na ahensya ng gobyerno na kailangan nating suportahan yung mga programa para magkaroon ng upskilling yung mga trabahador natin na karpintero o kaya mason o kaya welder o kahit na ano ay magkaroon pa sila ng sapat na kaalaman. So kailangan ang upskilling. At importante na naman yung communication, English language. So yan ang tinatawag ko na human infrastructure development. Yung O, yung overseas Filipino workers. Yung kanilang karapatan at yung kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas na umaasa doon sa bilyong-bilyong salaping kanilang nire-remit taon-taon. Lagi po natin sinasabi sila ang ating bayani, yung mga overseas Filipino workers. Pero inaasikaso ba ng pamahalaan ang kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers kung sila ay nakarating na dito sa Pilipinas? Yun po yung isang kulang. Noong panahon po ni Tatay Digong, ito yung kanyang mga ginawa para sa overseas Filipino workers. Maliban sa talagang maganda yung treatment nila sa airport pag sila umaalis o kaya ay dumarating. No? Nagtayo siya rito, inapurar po niya yung Department of Migrant Workers. So, nagkaroon na ng bagong departamento at lahat ng mga ahensya ng DOLE, katulad ng OWA, ng POEA at iba pang mga ahensya, pinagsama-sama na dyan sa Department of Migrant Workers. So nagkaroon na ng maayos na istruktura ng gobyerno, ahensya na tutugon sa pangangailangan ng ating mga overseas Filipino workers. Pangalawa, tinayo rin niya yung Overseas Filipino Workers Hospital. Diyan po sa San Fernando, Pampanga. Pupunta ako sa Pampanga mamaya-maya ng konti, mga minamahal na kababayan. At nag-iisa pa lamang po yan na hospital. Hindi ko alam kung ilan na yung bed capacity. Pagkakaalam ko ay nadagdagan na into 100 bed capacity dahil na rin po sa tulong po ni Senator Bongo na ating kasamang kandidato, si Mr. Malasakit, Senator Bongo, at nadagdagan yung bed capacity ng OFW Hospital dyan po sa San Fernando, Pampanga. Pero bakit sa San Fernando, Pampanga lang? Region 3 lang yan. Paano yung mga ibang region? Region 1, Region 2, Cordillera, Region 4, Region 5, etc. etc. Ito yung aking pangunahing na akin pong aknain. Pagtatatag ng regional hospitals sa lahat ng rehiyon para sa overseas Filipino workers at kasama na rin pong mabibigyan ng benepisyo yung kanilang mga pamilya na hindi lamang yung overseas Filipino workers ang pwedeng magpagamot, magpunta po dyan sa overseas Filipino workers. Basta ikaw ay kapamilya, kamag-anak ng OFW ay pwede ka na magpunta sa OFW hospital kung ikaw ay magkakaroon ng karamdaman na ayaw nating magkasakit. Pero darating po yan, ay meron kang maasang hospital na malapit sa iyong lugar, sa rehiyon. Yan ang tinatawag ko na asikasuhin ang kapakanan, kaligtasan ng ating mga overseas Filipino workers. Hindi lamang po kung sila ay nasa ibang bansa, pati na rin po kung sila ay nakabalik na dito sa Pilipinas. Ito pa ang pangatlong ginawa ni Tatay Digong. Yung pagtatalaga ng Digital Bank of Overseas Filipino Workers. So yung Philippine Postal Bank, under dati yan ng DOTC nung araw, DOTC, Postal Bank, ay transform niya into a digital bank for overseas Filipino workers na subsidiary ng Land Bank of the Philippines. So meron na kayong maasahan na pwede niyong i-remit yung inyong mga pera at pwede rin po kayong magdeposito roon, umutang under the Overseas Filipino Workers Digital Bank. So tatlong mahalaga yan.
Ang importante sa atin ngayon, maliban sa kaligtasan at magandang sitwasyon ng ating mga overseas Filipino workers habang sila nagpapakahirap magtrabaho sa abroad, maprotektahan din po yung kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Importante yon kasi yun ang dahilan kung bakit sila umalis sa ating bansa at nagtungo sa ibang bansa, doon sila maghanap buhay. Para meron silang maiuwi na suporta sa kanilang iniwang pamilya rito. At papaano kung tumanda na sila? Hindi naman po pang habang buhay ay mananatili silang nagtatrabaho doon. Tatanda rin yung ating mga overseas Filipino workers. Yun ang tinatawag ko ngayon. Na kailangan magkaroon tayo ng malinaw na programa para sa ating overseas Filipino workers na kung sila ay babalik na sa Pilipinas ay alam nila ang gagawin nila. Mayroon silang aasahang trabaho pa o pwede silang mag-umpisa ng negosyo para sigurado pa rin na may kita sila kahit na po ay narito na sila sa ibang bansa. Program, okay yun. Merong guidelines, pero yung mga iba, hindi po kanais-nais. Sayang lamang po yung pera ng ating bayan dahil sa mga ayuda na nakikinabang ng mga politiko dahil gusto nila na sila ay maalala sa eleksyon.